Ipinagbawal na muna ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa Rojas City sa Capiz bilang pag-iingat sa hagupit ng Bagyong Tino. Alamin naman natin ang sitwasyon doon sa frontline ng balitang yan si Gary De Leon live. O Gary, mukhang umuulan na dyan. Ano ang update? Ruth, ramdam na nga yung malakas na pabugso-bugso ng ulan dito sa Rojas City sa Capiz, pero hindi pa yun yung inaasahang bugso na inaasahan nila para sa Bagyong Tino. No? Nagsarado na rin yung mga negosyo rito, wala na rin pasok sa eskwelahan, higit sa lahat yung ibang bangko ay sarado na rin bilang paghahanda na rin ito sa pananalasa mamaya ng Bagyong Tino. Ipinagbawal na rin ang paglalayag sa dagat sa Rojas City, maging ang mga aktibidad at pangingisda at paggamit ng Kulasi Port. Kaya ang mga mangingisda inilagay na sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Sa Rojas Public Market, matumal ang bentahan dahil bibihira rin ang mga namimili dala ng epekto ng masamang panahon. May supply naman daw ng mga isda at iba't ibang uri ng seafoods, pero pinili na rin ng mga vendors na limitahan ang pagtitinda para makapaganda sa bagyo. Ang mga nakatira malapit sa baybayin sa Barangay Kugon, tinalian na ang mga bubong ng kanilang mga bahay. Lumikas na rin ang karamihan sa mga evacuation center. Maliban kasi sa tinatayang malakas na ulan at hangin, posible ring magdala ng storm surge ang Bagyong Tino. Nagdeklara rin ng walang pasok sa klase at trabaho. Mula November 3 at November 4, ang mga LGU ng Panitan, Panay, Pontevedra, Dao, Maayon, Dumaraw, Rojas City, Sigma at Cuartero. Sa ngayon, Ruth, idiniklara yung signal number 2 dito sa lugar na to. No? 13 bayan yung na under ng signal number 2. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gary De Leon. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.